Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang MMFF o Metro Manila Film Festival ay ang taunang pagpapalabas ng mga dekalidad na pelikulang Pilipino na inaabangan ng marami sa atin at pinipilahan sa takilya. Pagandahan at pasikatan ng bawat production sa kanikana ng mga pelikula na pinagbibidahan ng mga pinakamaningning na bituin sa larangan ng pag-arte. Subalit sa mismong pelikula na ipapalabas sa mga sinehan, isa pa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang mga natatanging gawad parangal sa mga pinakamahuhusay na aktor at aktres na kinakitaan ng natatanging pagganap sa kanilang mga role sa bawat pelikula. Mga parangal na marahil pinagagawa ng maraming mga artista na kung minsan ay pinagmumulan pa ng kontrobersiya at mga issue. Gaya na lamang ng naganap na kontrobersiya noong MMFF 1994 na lumikha ng ingay sa buong bansa. Maganda ang layunin ng nasabing kapistahan ngunit ito ay nabahira ng katiwalian matapos magkaroon ng envelope switching sa pagpapahayag ng mga nanalo para sa mga kategoryang Best Actor at Best Actress. Tinagurian na ito sa kasaysayan bilang 1994 MMFF Scandal o MMFF Fiasco nang banggitin ng mga presenters na sina Rufa Gutierrez at Nanette Medved ang pangalan ni Gavi Concepcion na nanalo bilang Best Actor para sa pelikulang Loretta ay dali-daling nilapitan ng mga tauhan ng SGV si Attorney Esperidion Lacsa upang sabihin na mali ang naging pahayag at ang tunay na nanalo ay si Edu Manzano para sa pelikulang Zacarias. Akit na sana ang alkalde at abogado sa entablado upang itama ang pagkakamali ngunit naunahan na naman sila ng happy moment ni Rufa matapos na ipahayag ni Vivieka Babaji na siya ang nanalo bilang Best Actress kasama si Gretchen Barreto sa mga presenter sa naturang parangal. Pero ang totoo, si Aiko Melendez ang tunay na nanalo para sa pelikulang Maalaala Mo Kaya. Para sa mga manonood, walang mali sa nangyari pero para kay Gretchen Barreto, isang pandaraya ang naganap. Siya ang nagsilbing whistleblower sa kinasangkutan ng dalawang anak ni Lolit Solis. Ayon kay Greta, kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata na ang nanalong nakasulat sa envelope ay si Aiko. Putok na putok ang kontrobersiyang ito matapos mabuko makalipas ang ilang araw. Ayon sa mga kwento, nakakapagtakang naunang umalis ang dalawang itinanghal na nanalo. Hindi man lang sila nagpa-interview at nakipag-Kodak moment sa press at media noon. Magandang gabi bayan, pinagutos ngayon ni Mayor Alfredo Lim ang masusing investigasyon kung paanong napalitan ang mga pangalan ni Aiko Melendez at Edu Manzano sa pagpasa ng mga nanalong Best Actress at Best Actor sa awards night kagabi. Naniniwala si Mayor Lim na sinadya ang naturang pandaraya at nais niyang malaman kung sino ang may pakana. Ito ang naging tagpo noong mangyari ang awards night taong 1994. Makikita si Gabi Concepcion at Rufa Gutierrez na masaya dahil sila ang nakatanggap ng mga parangal. Subalit kitang-kita sa susunod na video kung paanong dinaya ni Vivieka Babaji at ang kapatid ni Rufa na si Rafi na silang mga presenters ng award kung sino talaga ang totoong nanalo. Pagmasdang mabuti ang naging reaksyon ni Gretchen Barreto at ang naging pagkilos ng kapatid ni Rufa na si Rafi. Wala pang 5 minuto matapos ang awards night ay naghalo na ang balat sa tinalupan. Halos pagtulakan ng nooy mayor ng Maynila na si Alfredo Lim ang mga miyembro ng SGV para i-anunsyo ang mga totoong nanalo ng awards. Gentlemen and ladies, there is a special announcement. Please stay quiet. We do not want an injustice and unfairness to be committed here. Where is the SGB people? Will you make the announcement? Okay, based on our official tabulation done this afternoon, the best actor should be Mr. Edu Manzano, and the best actress should be
Miss Aiko Melendez. Thank you very much. Galit namang bumuelta si Lolit Solis na nooy manager ni Rufa Gutierrez. Sila nakahawak doon. Hawak-hawak nila. Sila nag-aabot. Nandito Sino nag-aabot? ang mga taga-SGB. They were there. At the backstage, they were the one. Hindi nila pinapahawakan kahit kanino yung envelope nila. Then after they announced the winner, saka ka magaganito. If they want, I can, gusto nila, 10 trophy bibigay ko Edu Manzano sa kay Aiko. Diba? What do we gain from this? O gusto lang talaga ng Philippines ang puro iskandalo, ha? Last year may iskandalo, anong December, ngayon may iskandalo na naman. Pero binabasa nila at yung ulit official results daw. After Gabi won, at alam nilang mali, nanong sila agad dapat, dun, on the spot. Mali to. Ba't mo pa pinabot kay Rupa? Diba? But after, that's wrong. Palitan mo. And then pagkatapos, diba? At least yung sa best actors, hindi naman kakamali. Dalawang pagkakamali. They were all there. They were the one handling the envelope na hindi nila pinagkakatiwala kahit kanino. It's on the record. Diba? The envelope didn't pass through anybody. Wala. From the SDB to the presenter, pa. Ngayon kung nagkamali kay Gabi, right there. I-announce mo. Ba't mo papapabutin ka? Narito ang mga naging tagpo noong isauli ni Lolit Solis, ang nooy manager ni Rufo Gutierrez, ang tropeyo ng parangal. Maririnig ang mga tao habang bitbit ni Lolit ang tropeyo na sumisigaw ng bandaraya. Sa video din nagkaroon ng iringan sa pagitan nina Mario Reyes at Noy Manila Vice Mayor Lito Atienza. Maririnig din si Rufa Gutierrez na sumisigaw at parang nagugulhan sa mga nangyayari. Hindi din napigilan ni Lolit Solis ang kanyang emosyon matapos lumabas sa mga pahayagan ang isang paratang na siya umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano mga lumalabas? May dalawa akong anak na dalaga. I mean, look at this. Ang pinag-uusapan natin awards, bakit ito? Wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang mga pangyayari. No? Kaya nga... Sa punto ding ito, pinagtibay ni Gretchen ang kanyang naging testamento noon. Are you now affirming to the truth, to the fact of those statements you made in this document made before a police investigation? At sinabihan niya ako ng, you have to do this favor. At tinanong ko naman sa kanya, ano yon? Sinagot niya ako, where was I? At sinagot naman ako nito ng tawagin mo yung pangalan ni Rufa as Best Actress. Galit na galit si Dirty Harry ng Maynila noon na si Mayor Alfredo Lim sa pangyayaring naganap, kaya pinaimbestigahan niya ito agad. Sinabi niyang ibinoto pa naman niya si Rufa sa naganap na Binibining Pilipinas noong 1993. We cannot close our eyes on this anomaly because this is a swindle being perpetrated on the public. And we want to find out who are really responsible for this because Attorney Laksa reported and complained to me that the SGB people who were responsible for the tabulation, the points to find out the real winners, are complaining why suddenly other persons were named when in truth and in fact, they are not the real winners of this Best Actor and Best Actress category. Kinabukasan, 23 ng Hunyo 1994, ay nagsagawa naman ng isa pang seremonya sa Manila City Hall sa paggawad ng parangal kina Aiko at Edu Manzano. Ang nakakatawa sa eksenang ito ay ayaw isauli ni Annabel Rama ang tropeyong natanggap ng anak at kakasuhan daw niya ang pamunuan ng MMFF dahil sa kahiyang inabot ni Rufa. Samantala, ang kampo naman ni Gabi ay nagsabing isasauli nila ang tropeyong nagkakahalaga lang ng 3,950 pesos. Si Lolit Solis ang itinuturing na utak ng pandaraya. Inimbitahan ang mga sangkot sa gulo sa tanggapan ng Maynila ngunit hindi sumipot sila Nenet, Gabi at Rocky. Nakaalis na rin ng bansa si Babaji patungong Hong Kong. Hindi siya napigilan sa paliparan dahil wala pa naman siyang kasong kinakaharap noong lumipad siya. Kasama ni Rufa ang kanyang mga magulang sina Eddie at Annabel pati na rin ang kanyang manager na si Lolit. Sinampahan ng mga nasangkot sa iskandalo ng nararapat na kaso. Nahikayat ni Lim ang mga sinehan na huwag ipalabas ang pelikula ng mga personalidad na nasa likod ng skandalong sumira sa imahe ng MMFF.
Matapos ang ilang taon ay nawala ang issue. Nadismiss ang kaso na maging alkalde si Atienza. Nakabalik na sa showbiz ang karamihan sa kanila. Isa itong pelikulang halos 2 dekada in the making.